Hello guys, welcome to this video. In this video guys, pag-uusapan ko natin ang aking ginagamit na one of the best loan app from Google Play Store. Yes guys, yes. Kung ikaw ay naghahanap ng madaling applyan, mabilis utangan, mabilis mag-increase, basta magaling kang magbayad, maayos kang magbayad, at maingat kang magdala ng iyong due date, this one is for you guys. Bago ko siya ipakilala guys, please subscribe na po sa aking mga YouTube channel guys, lalong-lalo na dito sa Loan Explorer YTC dahil dito ay puro loan or Ola app lang po ang pinag-uusapan natin. Okay po? So, let's start with the loan app that I am talking about. Yes. Ang Ola app po na tinutukoy ko ay walang iba kundi si Peso House. Yes. Baka magkamali na naman si Ria. Si Peso House nga po ay Easy Loan, the financial app that fits your life daw. Yes, talaga naman. Kung napanood nyo na po yung aking video sa pag-apply dito guys, nasa Ola playlist ko po, yung pag-apply ko kay Peso House. Recap po kayo. Nung the day na nag-apply po ako dito is hindi ko po agad-agad or hindi po ako agad-agad na-approve guys. Mga maybe 2-3 days po bago ko nalaman na approve po ako sa halagang 3,000, pero hindi ko po yun agad-agad in-avail dahil medyo na-confuse po ako sa kanyang loan breakdown. So pag confuse po tayo is wag tayong basta-basta sumasabat. Okay po guys? Lalo na sa mga baguhan po sa mga Ola-Ola, no? So nawala nga po yung offer niya sa akin na 3,000 pesos guys, no? And then nag-offer ulit siya sa akin na hindi ko na po matandaan kung bakit nawala yung offer niya sa akin 3,000, pero since nag-start po akong gamitin tong si Pesos guys is dito ko na figure out na pag may loan offer siya guys is meron siyang expiration date. So 15 days yung binibigay niyang expiration para mag-expire yung binibigay niyang offer, no? So nawala yung offer niya, first offer niya sa akin na 3,000 guys, nawala. Ito guys is kinukwento ko sa inyo para magkaroon po kayo ng idea about Peso House guys, ha. So nawala yung offer ko, first offer kong 3,000, and then nagkaroon ulit ako ng offer guys na 800 pesos in September lang po ito guys. Nag-start akong utangan itong si Peso House September dahil nag-offer ulit siya ng 800 pesos dahil maliit na halaga lang po ito is syempre malakas ang loob po nating utangin dahil maliit lang naman guys, no? Ang nakakatakot guys yung mag-uumpisa ka sa malaking halaga tapos hindi mo alam kung anong kalalabasan pagdating sa disbursement. So mas maganda talaga guys na kung bago pa lang tayo sa Ola is mas maganda talaga kung mag-uumpisa, mag-start lang tayo sa small amount para makita natin kung anong magiging result pagdating sa disbursement. Mamaya kalahati lang pala yung natanggap natin. So dito nga kay Peso House guys is very minimal lang po yung binabawas ni Peso House kung i-compare ko po siya kay ganito, kay MR. Sa umpisa wag na nating pangalanan guys. Dahil ginagamit ko rin po si MR. Pero kung ikukumpara ko po itong si Peso House, since I started to use Peso House guys, oh my god, medyo okay itong si Peso House guys dahil may binabawas siya pagdating sa disbursement guys, pero very minimal. Kumbaga katanggap-tanggap naman siya guys, katanggap-tanggap at hindi siya nakakasama ng loob like yung isa dyan na si MR. So bakit pa ako nagbabanggit no? Kaya mo na hindi naman kompleto basta si MR, yung iba alam na nila yan. So and before I forget guys, in this video guys, hindi po ako bayad or hindi ko po pinopromote si Peso House, hindi po ako, I'm not paid. In short, I'm not paid. Okay guys, I'm not paid. I'm just sharing my personal experience about Peso House dahil alam ko pong maraming naghahanap ng Ola na pang emergency, madaling applyan, madaling ma-approve, madaling tawag nito, madaling utangan, madaling mag-increase, basta marunong kang magbayad on time. Hindi siya madamot guys. In short, itong si Peso House guys, hindi siya madamot pagdating sa pag-i-increase. Magugulat ka na lang kung paano siya mag-increase, no? So, nag-start lang akong gamitin tong si medyo hindi fluid yung aking pagkukwento guys. Pasensya na kayo. Siyempre, wala tayong rehearsal, no? No time for rehearsal. Dire-diretso lang tayo. Okay po guys? So, mabalik tayo sa aking history of transaction of kautangan kay Peso House guys para may idea po kayo kung gaano siya kabilis nag-increase. Nag-start lang po akong utangan si Peso House in September lang po, September. Hindi ko na po babanggitin yung date guys for my security. First week of September lang po ako nag-start gamitin si Peso House nung nag-offer po siya sa akin ng 800 pesos. So green ko po yun. And doon ko po nalaman na okay pala si Peso House guys. May binawas siya pero maliit lang guys. Sabi ko nga, very acceptable naman kung yung binabawas niya. After ma-paid ko po yung 800 na yon, nag-increase po siya sa 2,000 plus. Hindi ko na po babanggitin yung butal guys for my security. Ayoko pong masyadong expose tayo, okay po? After 800, na-increase ako sa 2,000 plus, and then after 2,000 plus, 5,000 plus, and then after 5,000 plus guys, 12,000 plus, and then 11,000 plus, and then 8,000 plus, and then 4,000 plus. Kumbaga itong 4,000 plus guys is kumbaga sa pagbabayad ko po ito na green up po kaagad yung kanyang
offer. Ito po kasing si Peso House guys is pwede siyang multiple loans. Halimbawa may offer siya sa iyo guys na 10,000 at ang gusto mo lang utangin ay 5,000. Bale, pwede mo ulit utangin yung remaining 5,000. Yun ang maganda kay Peso House guys. Yes, magugustuhan mo naman talaga si Peso House, kaya lang hindi pa rin natin maialis guys na ang kanyang overall charges guys is medyo mataas. Syempre medyo mataas talaga kung ikukumpara natin siya kay Bilis, kay Maya Credit, Maya Advance, Revi Credit, S-Loan, Lazada, Pascas. Malayong mas mataas itong si Peso House. Pero ang kagandahan naman kasi kay Peso House guys is acceptable yung overall charges na hinihingi niya, and then pagdating sa disbursement guys, very minimal lang talaga yung binabawas niya. Talagang super acceptable lang po yung binabawas niya pagdating sa disbursement, and then pagdating sa disbursement guys, free yung transfer, pero pagdating kay GCash or EasyPay, meron silang limit. So pag na-reach mo yung limit kay EasyPay, halimbawa EasyPay to GCash, pag na-reach mo yung limit na yon sa pagta-transfer or pag-receive ng amount guys, is may charge na depende sa amount siguro. Last na na-charge na ako guys is 100 plus. So ang ginawa ko, dahil magpapa-disburse na naman ulit po ako, ang ginawa ko po is nag-add po ako ng disbursement account. So nag-add po ako ng Paymaya. So para kasi kumbaga na-charge na ako kay GCash so nag-Paymaya ako, itong huli na po. So nabanggit ko na po sa inyo kung nakailang loan na po ako dito since September po. Bale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 September lang po yan guys, pero nasa 26,000 na po yung na-reach ko kung ano sa kanya credit line. So ang pagdating naman po sa so nabanggit ko na po sa inyo, pagdating sa disbursement is very minimal lang po yung binabawas niyang service fee. And pagdating sa transfer, free transfer po. Depende po pag na-reach nyo yung limit. So nabanggit ko na po yan. Iniisa-isa ko lang po para wala po akong makalimutan. So pag na-reach nyo yung limit sa pagta-transfer or pag-receive ng amount is may charge, pero acceptable naman po. Ano lang yun. Maliit na bagay lang ba. And then, pagdating naman po sa sa yung terms. Sa terms po niya is nasa 26k na po yung limit ko sa kanya, pero ang terms ko pa lang kay Peso House guys is 2 months. Sa kanya po kasi is meron siyang, dito na lang tayo guys sa dito na lang po tayo sa screenshot. Meron po kasi siyang 180 days. Yung 180 days po ni Peso House is ang ibig kong sabihin na, so pinost ko lang guys dahil hinanap ko tong screenshot na to meron akong terms sa kanya, kumbaga ano ba yun? Kumbaga, ang terms pa lang na na-unlock ko kay Peso House guys is 180 days. Itong 180 days niya guys is 5 terms. So, yung apat na terms nito guys is, guys, hindi na po ako masyadong mag-attach ng screenshots po for my security po. Alam nyo na, medyo pa-anonymous ang lola nyo. Ayoko maging obvious kasi guys kung alam nyo na yun. And then, basta nililiwanag ko guys, hindi ko po pinopromote itong si Peso House. Ito po ay sinishare ko siya dahil maganda po siya pang emergency. Talagang ginagamit ko po siya pang emergency kung kung nasa-short po ako sa pagbabayad sa ibang kautangan ko. Yes, hindi masamang lapitan itong si Peso House dahil very reasonable naman po yung kanyang overall charges. Pero shout out to Peso House, medyo sana babaan pa niya ng konti, lalo na pag repeated user na, tapos trusted borrower. Yung Peso House, babaan mo pa ng konti, and haba-habaan mo pa ng konti guys yung Peso House yung terms, okay? So ang na-unlock ko kay Peso House guys, ang na-unlock ko pa rin kay Peso House since nag-start ako dito September, ang na-unlock ko na po sa kanya is sana may mas mahaba pa dito. Ang kulit ko no. Ang na-unlock ko na po sa kanya is 180 days. Ang ibig kong sabihin ng 180 days niya is 5 terms. Yung pang 5 terms mo nito is baliwalain mo na yun kung hindi ka nakapag-overdue sa 4 na terms. Yes. Ang ibig sabihin ng 180 days niya guys is 2 months, 15 days po yun. Okay, maliwanag po. Yung 4 terms naman po niya is 150 days. Disregard na yung pang 4 terms kung maayos kang nakapagbayad sa 3 terms, sa first 3 terms. So, itong 150 days na to guys is, ito po yung pinaka 45 days niya, 15 days. And then, meron din siya guys, yung pinaka mababa ang overall charges, itong 120 days. Ang ibig kong sabihin ng 120 days niya guys is 5 terms, yung pang 5, disregard mo na yung pang 5 terms na very small amount lang naman kung maayos kang nakapagbayad sa 4 terms. Yes. Itong 120 days na to guys is 7 days. So ito yung pinakamababa ang ang overall charges niya. 5 terms and 7 days lang po siya. In 1 month lang po ito. Ang malinis na 1 month lang po ito. 7 days. So katulad ko, nagbabayad po ako 1 day before due date. So hindi mo talaga masasabing 30 days to guys para sa akin. Lumalabas po siyang 26 or basta sa 30 days i-minus mo yung 2 days ba yun? Yeah. Pwede ring the day of kasi
pagdating sa pagbabayad naman kay Peso House guys is pwede siyang QR payment. So ipa-scan mo lang yung scan mo lang yung QR niya. So napaka-convenient. Ito ang gustong-gusto ko naman kay Peso House guys is pwede siya kay Ready Credit. Kumbaga scan ko lang yung QR niya kay CIMB. Pwede kong maging payment method si Ready Credit. So yun ang maganda kay Peso House. Nabanggit ko na yata lahat. Medyo paubos na yung oras, so magse-second batch tayo ng oras o patapusin na lang natin ito. So, anong masasabi ko kay Peso House? Highly recommended ko po siya, pero hindi ko po siya pinopromote. Again po, hindi ko po siya pinopromote and pasensya na po kung wala po tayong practice, dire-diretso lang po, mabilisan na rin po, pero parang napahaba po itong video na to. So, masasabi ko kay Peso House guys is highly recommended ko po siya pang emergency po, pang emergency, dahil uulitin ko kung maiko-compare siya sa mga katulad ni Bilis ay malayong mas mataas pa rin ang overall charges ni Peso House, pero napaka-okay po niya for emergency pagdating sa overall charges, terms, repayment, and the countdown is coming. So, nagmamadali po akong tapusin yung video para pagkasyahin ko po sana sa 15 minutes, no? Pero hindi po talaga kaya. So, umaulit ko lang po. Tapusin na rin po natin itong video na to. Anong masasabi ko? Pagdating po kung kayo ay may Peso House, opinion ko lang po guys. Additional comment ko lang po or opinion, no? Kung napakarami mong online lending apps at pag ikaw ay nagkaroon nitong Peso House na to, pwede mo nang talikuran yung mga ibang ola-ola mo guys, kasi pagdating kay Peso House, pag every repayment mo kay Peso House is revolving po siya, pwede mong utangin ulit yung ibinayad mo sa kanya, yung capital ng ibinayad mo sa kanya. Pero depende rin po siguro yan guys hindi po guaranteed na pare-pareho tayo, no? Dahil yun po ang sa akin, every repayment ko po is hindi lang capital, talagang nag-i-increase po siya, nag-i-increase. Hindi katulad kay FT Lending na pag after repayment mo kay FT Lending is bumabalik yung capital ng utang mo kay FT Lending and pwede mo ulit siyang utangin. Dito kay Peso House guys is every repayment nag-i-increase po siya. Yes, nag-i-increase. Pero itong last na hindi ko na kasi inantay na mag-increase, no? Hiniram ko kaagad guys, Kumbaga, hindi ko pa naman siya gagamitin, pero trinay ko lang naman guys na utangin agad-agad yung bumalik sa account ko. So kahit nandun lang siya naka-stack kay Paymaya. Pero babayaran ko ang interest nun guys. So, yun lang masasabi ko guys. Sana kung ma-applyan nyo itong si Peso House, dahil napakadali lang kung apply ni Peso House, sana mapanood nyo yung video sa Ola playlist ko kung paano ko po in-applyan itong si Peso House guys. And then, pag na-approve kayo, intindihin nyo mabuti yung terms, basa-basa konti, and then, alagaan nyo itong si Peso House kasi kahit sa Ola guys, pag nag-i-start pa lang tayo is medyo mataas yung kanilang overall charges, pero pag nagtitiwala na sila sa'yo, binabawasan ko nila yung overall charges and then binibigyan ka ng long terms of repayment. So highly recommended ko to si Peso House for emergencies. Pwede nyo nang talikuran yung ibang Ola dyan na super taas ang kanilang overall charges. Tapos pagdating sa disbursement is napakalaki pa ng binabawas. Kumbaga binawasan na yung jujutangin mo, pero parang yung interest parang kasama siya sa yun ang pagkakaintindi ko dito kay MR kay MR. Ang laki na ng binawas niya, pero parang babayaran ko pa yung interest sa ibinawas niya, parang ganun, ewan ko Pero dito guys, wala po akong sinisira ang na i-compare ko lang si Peso House, no? Wala po akong sinisirang Ola dito, or wala rin po akong pinopromote na any kind of platform po dito, lalong-lalo na Ola po. Ito po ay sinishare ko lang ang aking personal experience dahil for your awareness po, no? Dahil nalalaman ko naman po na marami dyan naghahanap ng mabilis utangan for emergency dahil gipit na gipit, kailangan, pero kaya naman daw ibalik. So yun ang pinaka-importante sa lahat guys, na bago tayo mangutang is make sure na kaya nating magbayad para hindi po natin yan ikasira. So pasensya na rin sa aking mata na medyo swollen dahil allergic po ako sa aking makeup. And busy rin po ang lola nyo, pero I'm trying my best guys na ma-update po kayo dito sa Loan Explorer YTC channel ko po. So subscribe na po kayo, hanggang dito na lang. At napakagulo ko rin ng magkwento. At least na-share ko po sa inyo ang one of the best Ola na ginagamit ko po ngayon. Yan po ay si Peso House. Pero hindi ko po siya pinopromote. Ito ay parang sharing is caring. Okay guys? So, see you on my next videos guys. Ingat po kayo, and holiday is coming. Advance happy holidays na rin po, just in case na wala na naman kasunod itong video ko dahil busy po ang lola niya sa business, sa small business ko. So, pagpasensyahan nyo na po, pero hanggat kaya naman po, kakayanin ko po na ma-update po kayo kahit sa mga screenshots, post lang po. Okay po? Please follow my social media na po and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching guys. See you on my next videos.